Ang Magnolia Chicken Templados ngayon ay nakuha na yung kanilang import na gusto, itong si Ricardo Ratcliffe. Pero paano nga kaya kung itong si Tyler Bay ay maging available? Ang huli kasi nating alam, naglalaro sa abroad itong si Tyler Bay. So ngayon, posible kaya o dapat bang palitan ng Magnolia itong si Ricardo Ratcliffe? Itong si Ricardo Ratcliffe ay kaya kinuha yan ng Magnolia dahil ang balita nga noon si Tyler Bay daw ay hindi magiging available. Pero paano kung ito ay tapos na yung kontrata doon sa pinaglalaroan niyang koponan? Dapat pa siyang palitan? Sa tingin kasi ng maraming fans ng Magnolia, mas maganda kung si Tyler Bay ang kuning import ng Magnolia. Dahil ito si Ratcliffe, hindi naman napag-champion itong Magnolia. Si Tyler Bay, ganun din. Ang pinakaiba itong si Tyler Bay, nadala sila dito sa finals. At natalo man sila sa San Miguel. Tandaan natin, noong si Tyler Bay ang gumwardya dito kay Benny Boatwright, napigilan na yung scoring ni Boatwright. Hindi na siya nakasabay. Hindi na katulad nung early games. Kaya itong si Boatwright ay na-neutralize. Ang nagdala talaga ng panalo dito sa SMB, do sa championship na yun, ay yung mga local players. Kaya mukhang ganyan ngayon ang kinakailangan ng Magnolia dahil sigurado na mga dekalibreng imports na naman ang makukuha. Pero ang pinakamalaking advantage nito si Tyler Bay dito kay Ricardo Ratcliffe ay ito ay bata pa. Alam natin na ito si Ricardo Ratcliffe ay 35 years old na at marami yung experience. Pero dito sa Commissioner's Cup, paano kung sunod-sunod na naman ang magiging laro dito? Kakayanin kaya yun ng isang 35 years old na Ricardo Ratcliffe? So, yan ang kailangan pag-isipan ng Magnolia mabuti. Marami nga nagsasabi na dapat binay out na ng Magnolia yung kontrata nito si Tyler Bay at siya ang kinuha dahil very effective naman ito na import. Kaya nagtataka nga ang karamihan bakit si Ricardo Ratcliffe ang kanilang pinili. Ayon doon sa iba, kaya kinuha itong si Ricardo Ratcliffe dahil siya ay pamilyar dito sa sistema ni Coach Chito Victorero at ito ay merong inside game. Pero ito naman si Tyler Bay ay meron ding inside game at nakaka-score pa to sa labas. So iyan ngayon ang isa doon sa mga bagay na kinakailangan pag-isipang mabuti. Sa tingin ko hindi nila pwedeng palitan ngayon kaagad-agad si Ratcliffe lalo na at kakukuha lang nila. Dahil syempre gusto muna yan tignan ng Magnolia kung magiging maganda performance. Kung magiging maganda performance si Ratcliffe, baka mag-decide na sila na siya na lang ang magiging import nila para sa duration ng Commissioner's Cup. Pero kung hindi gumanda ang laro ni Ratcliffe o mag-struggle ng Magnolia, baka ito si Tyler Bay na ang kanilang kuning import. Kaya iyan ang aabangan nating mabuti. Kung sakasakali na itong Magnolia Chicken Templados ay makuha nga itong si Tyler Bay, sa tingin ko mas maganda magiging chance nilang manalo. Dahil ito si Tyler Bay, pamilyar na rin dito sa sistema pinapairal ng Magnolia. At dahil nga itong si Tyler Bay ay naglalaro sa ibayong dagat, ibig niya sabihin, ito ay nasa magandang kondisyon at hindi na kinakailangan pa ng panahon para mag-gel doon sa teammates niya dahil pamilyar din siya doon sa mga players na naglalaro dyan. Kaya sa ngayon, itong Magnolia dapat siguro i-consider nila na yung option na si Tyler Bay ang kanilang kunin para magkaroon sila ng mas magandang tsansa na manalo. Dahil syempre sa mga panahon ngayon, yan talaga ang hinahanap ng Magnolia Chicken Templados. Yung isang import na matutulong na magdala sa kanila dito sa Commissioner's Cup Finals at mag-champion dahil kinakailangan talaga yan ditong Magnolia Chicken Templados sa ngayon. Kaya yan ang aabangan natin kung magiging desisyon.